4 na araw nang pabalik-balik sa kanilang nasunog na bahay si Tatay Jeffrey. Nagsasalba ng kung ano pang mapakikinabangan. Mga bakal at kahoy na hindi tuluyang nawasak, mga lumang medalya na nahukay mula sa burak. Sa sitio 6, Katmon, Malabon siya isinilang at hindi ito ang unang sunog na kanyang naranasan. Mahirap po talaga kung tutusin. Yung pinagpaguran mong ito yung bahay na inuunti-unti mo, napagandahin, na wala po bigla. Naging abo. Ba't po kayo nagtayo pa rin ng bahay dito? Wala po kaming malilipatan. Ayon sa datos ng Bureau of Fire Protection, simula taong 2000, 13 sunog na ang naganap sa sitio 6. Hindi pa kasama rito ang mga maliliit na sunog na hindi na naireport sa otoridad. So nung na-assign po kayo dito, ilang sunog na po ang natatandaan po ninyo na nangyari dyan sa sitio 6? Year 2000, may sunog ako na-experience dyan. 2005, 17, 18, at saka ito po, recently may 3 kami sunog noong 2025. 2025. So itong taon na to, 3 beses na silang nasusutugan. October 22, 2025, sumiklab ang ika-13 sunog sa sitio 6. Ang pinakamalaki at pinakamapaminsala sa lahat ng kanilang naranasan. Mahigit 1,000 bahay ang natupok ng apoy. Gaano man kalaki ang sunog, wala ni isang namatay o nasugatan sa sitio 6. Katunayan, kung titingnan ng video na ito na kuha noong gabi ng sakuna, kalmado lang naglalakad ang ilan. Tila ba handa ang mga tao at alam na nila kung paano kumilos sa gitna ng sunog. At dahil ilang beses na silang nasunugan, kabisado na rin nila ang sistema ng ayuda sa evacuation center. Dito ko nakilala ang pamilya ni Tatay Jeffrey. Mother po ako. Ito po isang pamilya po ito. Opo. Ilan po kayo dito? 3 pamilya po. 7, may 5. Ilan po kayo lahat na tao dito? 16, ma'am. 16 kayo Opo. dito? Paano kayo nagkakasya dito ay? Pinipilit, ma'am. Alin po ang naisan ba nyo? Yung nandun po sa area namin, ma'am, mga konting damit. Ito mga po planggana. ito. Ano po ito? Mga donation po. Donation. So hindi nyo po ito talaga Hindi po. gamit. Sa bahaging ito ng evacuation center, isang tambak ng mga lumang damit ang makikita. Donasyon mula sa iba't ibang organisasyon. Pero matapos itong pagpilian ng mga residenteng apektado ng sunog, Kuya, anong gagawin dun sa mga damit? Pinakakot na lahat, pinapatapon na. Ito yung Acacia Elementary School dito sa Malabon. Ito yung pinakamalaking evacuation center para doon sa mga nasunugan sa sitio sa Katmon. So makikita ninyo itong building na ito, lahat ng kwarto dyan hanggang sa 2nd floor, punong-puno yan ng evacuees. But more than that, itong isa pa nilang building, 1, 2, 3, 4, 4 na palapag yan. Imagine niyo lahat yan punong-puno ng mga pamilya. If I'm not mistaken, nasa mga 950 individuals ang kasalukuyang nandito ngayon. Sino po ang nag-iigib? tulad ni Tatay Jeffrey, sanay na rin sa sunog ang asawa niyang si Vervic at ang kanilang 5 anak. So alam niyo na yun na Opo. posibleng magkasunog? Opo, kasi takaw sunog pang lugar namin, ma'am. Last month lang po, doon bubanda sa may bungad. May sunog din? Nagkaroon po ng sunog. Naapula naman po agad kaya hindi kumalat. Pero nitong nakaraang October 23, hindi po talaga naagapan. Dahil sanay na rin silang masunugan, alam na rin nila kung ano ang mga bagay na dapat isalba. Ito po yung mga dokumentong may salba. Sige po, upo po kayo. Ito po, ma'am.
Kasi po ito importante. Yan po, mga papeles ko po yan, ma'am. Mga ano. Ito. So lahat po ng importante yung dokumento nakalagay talaga sa isang lalagyanan Opo. lang? Tapos ito po mga certificate po ng aking mga anak, mga pictures, mga card. Kasi po anytime na magkaroon ng aberya, mabilis lang po siyang makukuha at mailalagay sa backpack. Yun po yung turo ko sa mga anak ko. Ito pala pinaka-importante, ano? Opo, Basta ma'am. bahala na yung mga gamit. Basta Opo, ma'am, kasi ang gamit mabibili mo naman eh. Yan po, hindi ko po yan mabibili. Kasi achievement po yan ng mga anak ko eh. Oras ng agahan nang dumating kami sa evacuation center. May lugaw na ipinamamahagi mula sa ibang kapitbahay sa sitio sa Is. Mga taga-atmo, tinatawagan po kayo para bumaba para sa inyong almusal na atin po ng lungsod. Ilang minuto lang ang lumipas, may sopas naman na dumating mula sa isang politiko. Bukod sa pagkain, isa sa mga pangunahing kailangan din ng mga evacuees ay tubig. So, may naka-standby, may balita kami, may lumabas na tanker. So, eto, magigib tayong tubig. Alas 11 na nang matapos kami sa pag-iigib. Oras ng tanghalian, may ayuda na naman. Apat po. Kung tubig, pagkain at damit lang ang pag-uusapan, wala silang problema. Pero kung nais natin ng pangmatagalang solusyon, higit sa ayuda ang tunay nilang kailangan. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.